Si Colonel Romeo Romy Dominguez ay itinalaga bilang commander ng 202nd Infantry Brigade na may 3 infantry battalion na nakatalaga sa Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Habang siya ay nasa posisyong ito, siya ay na-promote bilang Brigadier General noong Enero 19, 1999. Ang pag-angat ni Romy ng hierarchy ng militar ay di naging madali. Noong kalagitnaan ng 1999, ilang enlisted personnel ng 202nd Brigade ay nasa isang truck ng Army tutungo upang maghakot ng mga materyales sa bubong para sa baterya ng artilleriya. Isang jeep ng kumpanya ng ABS-7 News ang sumusubok mag-overtake sa truck sa isang kalsadang iisang linya na maging madulas dahil sa walang tigil na ambon. Nakita ng mga sundalo ang jeep na nahulog sa isang bangin. Inilipat ng driver ng truck sa reverse gear at bumalik sa pinangyarihan at tinulungan ng mga sundalo yung mga pasahero na makaalis mula sa bangin. Ang babaeng reporter na sakay ng jeep ay inutusan ng driver na siyang sanhi ng aksidente. Iingat, kalmadong sinabi ng driver sa kanya na dapat silang magtungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis upang maitala ang insidente sa police blotter. Ito ay maaaring maging batayan niya para sa isang legal na reklamo kung sakaling piliin niya. Ang reporter, kasama ang kanyang boss, ay pumunta sa punong tanggapan upang mareklamo kay Romy. Iginit niya na dapat parusahan ang driver dahil sa pabaya at panganib na pagmamaneho. Kailangan ko munang magsiyasat, sagot ni Romy. Ngunit para lamang masiyahan ang kanyang uho sa dugo, hiniling niya sa kanya na magsampa ng kaso sa hukuman. Sa ganitong paraan, magkakaroon si Romy ng kapangyarihang tanggalin ng sundalo na maaaring maibalik sa tungkulin kung mapatunayang inosente. Sa telecast ng gabing yun, pinutya si Romy bilang taga-konsinti ng isang abusadong sundalo. Ang isyong iyon ay patuloy na mangungulit kay Romy sa loob ng maraming buwan. Sinundan siya nito kahit lumipat siya upang maging Assistant Division Commander ng 2nd Infantry Division sa loob ng 2 buwan at sa J7 Civil Relations AEP noong Oktubre 1999. Naging regular na balita ito sa mga newscast ng ABS-CBN. Hindi nagsampa ng legal na reklamo ang reporter. Sa isang konfrontasyon noong huling bahagi ng 1999 sa opisina ni General Angelo Reyes, PMA 66, Chief of Staff AFP, humiling ang pambansang pinuno ng ABS-CBN ng isang paghingi ng pamanhin mula kay Romy. Tumingin si General Reyes kay Romy na parabang sinasabing, "Well?" Sumagot si Romy, "Wala akong ginawang immoral o illegal. Ang aking sundalo, ayon sa ulat ng investigating team, ay hindi masisisi sa kapuspalad na insidente. Handa akong tanggalin siya bilang bahagi ng Standard Operating Procedure kung may naisampang kaso. Ngunit wala naman. Kung uutusan ninyo akong humingi ng paumanhin, Ginoo, mas pipilin kong magbitiw sa serbisyo kahit may 6 na taon pa ako bago ang sapilitang pagreretiro." Pagkatapos ay nagkaroon ng katahimikan. Hindi nagbigay ng utos ang Chief of Staff, ngunit iyon ang simula ng kanilang hindi pagkakasundo. Ang Joint Task Force o JTF COMET ay nilikha noong Abril 2001 upang pigilan ang mga kalupitan ng Abu Sayyaf sa Mindanao. Si Brigadier General Romy Dominguez, PMA 71, nakasabay na nagsisilbi bilang pinuno ng 1st Infantry Division, ay tinalagang commander ng task force. Binubuo ito ng 2 brigada ng Army
isang brigada ng Marine at Task Force Sambo, isang pinagsamang unit ng 2 batalyon ng Army na inorganisya upang ipagtanggol ang Zamboanga City laban sa grupong Abu Sayyaf or ASG. Nakalakip sa JTF Comet ang mga partikular na unit ng Air Force at Navy na nakadeploy sa Zamboanga City. Nagawa ni Romy na matigilan ang pagpuputol ng ulo ni Jeffrey Skilling, isang Amerikano na kinuha bilang bihag ng ASG mga 18 buwan bago itinalaga si Romy bilang CG ng 1st Infantry Division at ang pagbuo ng JTF Comet. Si Skilling ay nailigtas ng buhay ng JTF Comet noong isang Huwebes Santo noong 2001 sa kabila ng naunang pagyayabang ng ASG na pinugutan na nila ang Amerikano bilang regalo sa kaarawan ni GMA. Gayunpaman, ang tagumpay ni Romy sa kasong ito ay natabunan ng insidente sa Lamitan kung saan nakipagsagupaan ang militar sa ASG sa isang labanan sa lupa noong Hunyo 2001. Ang Lamitan ay isa sa 6 na bayan, isang lungsod sa isla ng Bisilan na nasa saklaw ng responsibilidad ng 103rd Infantry Brigade ng 1st Infantry Division. Sa panahon ng labanan sa Lamitan noong Hunyo 2 mula 10 ng umaga hanggang bandang 1:30 ng hapon, bumisita si Romy sa Emergency District Hospital, 1 kilometro ang layo mula sa Torres Hospital na sinakop ng ASG. Nanatili siya sa opisina ng doktor upang bantayan ang mga sugatan na hukbo. Isang saksi ang kalaunang nag-akusa na binayaran ng militar ang mga rebelde upang palayain ang isang mayamang bihag at matatakas. Ang pera umano ay nagsimula sa isang hindi umiiral na itim na briefcase na sinasabing dala ng aide ni Romy. Ang sumunod na mabagsik na pag-atake ng media laban kay Romy dahil sa di umano'y bayad ay nakatuon sa kanyang pagbisita sa ospital. Ang reklamo ay nagudyok ng 2 hiwalay na pagdinig sa lehislatura na nakatuon sa mga lugar na ito. Ang paring si Father Cirilo Nacorda mula Lamitan ay nagpresenta ng 21 saksi sa pagdinig. Sa panahon ng imbestigasyon, ang mga saksi ay nagdala ng mga sinumpaang salaysay na magkakaparehong nakasulat sa Ingles. Bagamat karamihan sa kanila ay nagsasalita lamang ng dialekto at nang pahintulutang magsalta ng Malaya ang dalawa sa Pilipino, halos itinanggi nila ang kanilang mga nakasulat na testimonya. Ang imbestigasyon at mga pagdinig ay tumagal ng 2 taon. Sa huli, ang mga mambabatas na sangkot sa parehong mga pagdinig ay dumating sa iisang konklusyon: si Romy ay maling inakusahan. Ang mga natukusang ito ay pinagtibay ng AFP Inspector General na formal na nilinis ang pangalan ni Romy noong kalagitnaan ng 2003. Sa kabila ng mahabang imbestigasyon sa insidente sa Lamitan, si Romy ay na-promote ng 2 beses bilang Major General noong Disyembre 2001 at bilang Lieutenant General noong Hulyo 2003. Kinumpirma ng Commission on Appointments ng Kongreso ang bawat isa sa mga promosyon na ito sa loob ng 1 buwan matapos makarating sa panel ang mga kautusan ng promosyon. Ipinagtibay ni General Emilio S. Luga, PMA 54, isang iginagalang na opisyal ng hukbo, ang pagiging walang sala ni Romy sa PMA Cavaliers Forum or ACF. Mga Cavalier, magtulungan tayong lubos na suportahan si Cavalier Romy Dominguez. Kilala ko si Romy bilang isang kadete at bilang isang opisyal. Isa siya sa mga taong hindi
pinagyayabang ang sarili upang ipahayag ang kanyang mga nagawa. Siya ay napakababa ng loob at hindi mapagpanggap. Marahil ito ang dahilan kung bakit sinamantala ito ng paring may dalang baril at pinili si Romeo bilang punteriya ng kanyang nakakapanginig balahibong mga pagwawala nang siya ay nagtago sa banyo noong naroon ang mga Abu Sayyaf. Gayunman, kailangan nating aminin na may mga pagkukulang sa taktikal na paggamit ng mga tropa. Ngunit ang sabing ito ay sinadya para sa ilang pinansyal na kapalit. Ang ginoong iyon ay hindi kapani-paniwala. May mga tao na wala namang ginagawa kundi maging airborne generals, civilian militar, na nag-aakalang alam nila ang lahat. Nagtatanong, umupo na, silang hindi kailanman dudumihan ng dugo, hindi nakasaksi ng huling paghihirap ng isang sugatang kaibigan, kasama o sundalo sa labanan, at hindi nakarananas ng kakulangan at hirap sa field. Nakakalungkot sabihin na may mga dating mataas na rango na PMAers retirado na hayagang ipinahayag ang kanilang hindi kanais-nais na mga puna tungkol sa pagsasagawa ng mga operasyon na para bang naroon sila mismo sa gitna ng labanan noong nasa serbisyo pa sila. Masyadong maliit ang AFP, Army Man, Marines, PCINP, Air Force, Navy. Kaya kilala natin kung sino ang sino. Huwag na tayong magdagdag pa ng gatong sa isang umainit ng issue na sumisira sa reputasyon ng AFP. Umanhin sa mga kritikriyo yung may ilusyon ng kadakilaan. Ang tanging layunin ay marinig. Mga Ginoo, lumalabas na ang mga slips ninyo. Ang dating kalihim ng agrikultura na si Carlos Dominguez na hindi niya kamag-anak ay nagbigay kay Romy ng tseke upang suportahan siya sa laban na ito sa hukuman. Tinanggihan ni Romy ang pagtanggap nito, ngunit hindi pinansin ni Kalihim Dominguez ang kanyang pagtanggi. Kaya hinawakan na lamang ni Romy ang tseke hanggang sa ito ay mag-expire. Nang mangyari ito, agad na nag-issue ang kalihim ng bagong tseke na muli namang hinayaan ni Romy na mag-expire. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa magretiro si Romy. Isinalaysay mismo ni Kalihim Dominguez ang pangyayaring ito sa nooy AFP Chief of Staff na si General Ginseng PMA 72 nang mag-host ang jet issue ng isang testimonial dinner para kay Romy noong huling bahagi ng Oktubre 2005. Isinama ni Ginseng ang kwento sa kanyang talumpati. Si Teniente General Dionix Santiago, PMA 70, noong siya ang commanding general ng Philippine Army, ay bumisita kay Romy sa Samar. Sa isang press conference, sinabi niya sa media, "Kaya ninyo akong suhulan, pero hindi si Romy." Ipinadala ni Brigadier General Vic Pangantihon, PMA 68, ang sumunod na text message sa ilan niyang kaibigang media. Ang pag-aakusa kay Romy na sangkot sa payoff ng ASG ay parang pang-aakusa kay Mother Teresa ng prostitusyon. Si Romy, na sa kanyang sariling depensa ay gumawa ng sumusunod na pahayag. Nasa loob ng aking karapatan ang humiling ng pagbabalik ng aking dangal na nawasak sa paningin ng publiko. Ngunit hindi kailanman sa paningin ng Diyos, ng aking pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan na sa katunayan ay dumami sa isang kusang pagkapakita ng pakikiramay. Ito ay aking hinihiling nang walang paglabag sa anumang mga legal na remedyo na maaari kong isagawa. Ang mga ito ay mga opsyon na nananatiling bukas sa akin bilang isang mamamayan ng republika na ito. Na nais kong patuloy na paglikuran
ng may tindi ng dedikasyon na naging tatak ng aking paglilingkod sa mahigit 3 dekada bilang isang sundalo. Mula sa 1st Infantry Back Division, inilipat si Romy sa 8th Infantry Division na ang saklaw ng responsibilidad ay sumasaklaw sa Samar, Leyte at sa pulo na lalawigan ng Biliran. Noong Pebrero 2003, inako ni Romy ang kanyang posisyon bilang commander ng Northern Luzon Command na noon ay ang pinakamataas na posisyon sa hukbo na naabot ng mga matatag sa Army. Sinasabi nila na ang iyas ay hindi mapapakinis ng walang friksyon o hindi mapapahusay ang isang pinuno ng walang mga pagsubok. Matarik ang naging paglalakbay ni Romy, ngunit lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang paninindigan na maglingkod ng may lakas at kababaang loob. Ang mga pagsubok ay nagpatibay sa kanya bilang isang mas mabuti at mas mamariing pinuno. Gaya ng kasabihan, ang pinakamagandang tanawin ay makikita matapos ang pinakamahirap na pagtiyak. Nagretiro si Romy mula sa AFP bilang isang maraming parangal na opisyal ng militar. Natanggap niya ang 10 Distinguished Service Stars, ang Philippine Legion of Honor Degree of Commander, 2 Outstanding Achievement Medals, isang PMA Distinguished Alumni Award, isang Gold Cross Medal, isang Bronze Cross Medal, 11 na Military Merit Medal, isang Silver Wing Medal, 7 Military Commendation Medals, at isang Wounded Personnel Medal. Saludo kami sa iyo, Mr. Romy. Proud kami ng PMA Class 1971 sa iyong tagumpay.